Kabanata 611. Habang nangyayari iyon, Ginoo, mahaba, humihingi ako ng tawad ngunit nabigo ako. Panipi, ano, paano mo nagawang mabaigo, Scorpion? Hindi mo ba, mahuhulog ang isang tulad ni Gerald? Sinabi ni Eunice sa pamamagitan ng telepono, napatulala. Nasa banyo siya nang matanggap ang tawag mula sa Scorpion. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit isang eksperto ang tumulong sa kanya upang makatakas. Kung hindi ko binawi ang braso ko sa oras ay nasa siren na ito ngayon. Sagot ni Scorpion habang hawak ang telepono gamit ang kanyang mabuting kamay. Tumatawag siya mula sa loob ng sasakyan. Ang braso ni Scorpion, na inilagay sa isang patag na ibabaw, ay pumuputok na, ang kanyang mga litid ay nakausli at pula. Ito ay tila tulad ng mga sariwang bulate na natakpan ang kanyang buong braso. Sa ngayon, hindi niya ito mailipat. Napatikip ang kanyang noo ng malamig na pawis at pakiramdam niya ay mahina na siya. D** man lahat. Ang B** starts talagang F** at sting lucky. Ngunit, alinman sa paraan, mayroon na kaming magandang pagsisimula. Kapag naging bukas ang ulo ng balita bukas, tiyak na magiging labis siyang kasumpa-sumpa. Hindi siya madaling palalabasan ng Owens. At tutulungan lang sila ng aking pamilya pagkatapos. Bagay lamang sa kanila bago natin siya sirain ng tuluyan. Gayun din, huminga ka muna sa ngayon, Scorpion. Sabi ni Eunice bago binaba ang tawag. Nang matapos ang tawag, nakita ni Eunice na si Melissa ay tumatawag sa kanya ngayon. Hoy Eunice, hindi ba nagkaroon ng labis na kaguluhan ngayon? Sinabi mo lang sa akin na lokohin siya at ipasok sa kwarto, di ba? Malinaw kong naaalala na sinabi mo na ang aking pinsan ay hindi magdusa ng anumang pagkalugi dito. Bakit mo nagawa iyon? Nag-aalalang tanong ni Melissa. Ano ang pagkalugi? Wala si Rosalie na dumaan doon. Hindi man lang siya pinahiya. Ang pinakamahalagang bagay ay nakuha namin. Ang mga resulta na gusto namin. Hindi ba iyon ang pinakamahalaga? Sagot ni Eunice sa isang mapang-akit na tono. Manalo ka. Paano mo masasabi na hindi siya pinahiya sa ilalim ng mga pangyayaring iyon? Halos hubot-hubad siya sa huli. Huwag kalimutan na siya ay isang Owens. Kailangan nating ayusin ng mabilis ang usaping ito o mahirap na ipaliwanag ang lahat ng ito sa ating mga pamilya, sabi ni Melissa bago bumantong hininga. Pinagsisisihan ko talaga ang pagtulong sa iyo ngayon. Wala kang ideya kung magkano ang problemang pinagdaanan ko. Sinamahan ko at inaaliw ko si Gerald simula kagabi, alam mo na. Sa sobrang takot ko ay tumanggi siyang dumalo sa pagtitipon ko. Kung talagang napunta siya sa paggawa nito, kakailanganin kong mag-isip ng ibang paraan upang mapunta siya doon. Panipi, gayon din inaasahan kong mapagtanto mo na opisyal kong nasaktan ng isang mayamang tagapagmana sa Mayberry dahil sa iyo. Siya at ang kayamanan ng kanyang kapatid na babae ay hindi masyadong malayo sa kung ano ang mayroon ng lungs. Napalampas ko ang isang magandang oportunidad na makipagkaibigan sa isang mayamang kabataan dahil sa iyo. Panipi, natawa tuloy si Eunice bago sinabi, ano nga ba ang pinagsisisihan mo? Mayroon kang lungs of Yanken na sumusuporta sa iyo ngayon. Ito ay tulad ng nakakuha ka lamang ng pinakamakapangyarihang at maimpluwensyang mga tao sa iyong panig. Hindi alintana kung nasaan ka sa Weston, saan man doon nasa ilalim ng impluwensya ng aking pamilya. Sana mapagtanto mo na may impluwensya lang si Gerald dito sa Mayberry. Sige, dahil tinulungan mo akong makuha ang giya sa oras na ito, nangangako akong bibigyan ka rin ng isang hiling. Sagot ni Eunice habang ngumiti siya ng mapait sa pagbitiw sa tungkulin. Pagkatapos lamang sabihin iyon ay nagawa niyang dahan-daang suyuan at mapayapa si Melissa. Samantala, kagagaling lamang ni Gerald sa kanyang hotel. Gayunpaman, mayroong isang natatanging pagkakaiba ngayon. Ang buong hotel ay nakapaloob. Sina Zach, Michael, at ang duo ng Drake at Tyson ay naghihintay na sa kanya sa loob. Nakatanggap sila ng ilang balita patungkol sa insidente ngayon na humantong sa kanila na bigyang pansin ito. Sa una, naisip nila na ang lungs ay mag-aalangan at hindi sapat na matapang upang aktwal na ilipat ang kay Gerald. Gayunpaman,
Naka-out na ang paghuhusga ng bawat isa ay malinaw na mali. Naabutan namin ang director ng balita, G. Crawford. Inaayos na ng F***Soccer ang headline ng balita bukas para sa bahay. Parehong sinabi, nina Drake at Tyson na sumugod sa pribadong silid. Dalhin mo siya, sabi ni Gerald sa malamig na boses habang nakaupo sa upuan ng boss. Hindi niya mapigilan, dahil ginugol ni Eunice ang labis na pagsisikap. Upang may frame siya, kailangan niyang harapin muna ang isyu ng balita. Hindi mailantad ang paninirang puri ni Eunice kay Gerald sa anumang pangyayari. Ano ang ginagawa ninyo? Unhand me, sigaw ng isang nasa katanghaliang lalaki na hindi nagtagal ay kinaladkad papasok sa silid ng ilang mga tanod. Ang taong pinag-uusapan ay ang direktor ng balita na binigyan ng bayad kay Eunice. Nagpunta siya sa pangalang Leach. Masarap makilala ka, G. Leach. Sigurado akong alam mo na kung bakit kita dinala dito ngayon. Nasaan ang mga bagay na nakuha ng iyong mga sakop ngayon? Tanong ni Gerald. Wala akong pahiwatig kung ano ang pinapahiwatig mo, G. Crawford. Gayon din kung maaari ko, mas mabuti mong isaalang-alang. Muli ang ginagawa mo ngayon. Makatarungan lamang, tama, at nararapat para sa aking mga sakop na kumuha ng litrato. Hindi ko kailanman ibibigay ang anumang mga litrato na kinukuha nila. Anuman ang gagawin mo sa akin. Panipi, Kabanata 612. Ang tono ni G. Leach ay nagyayelong sinabi niya iyon. Makatarang, tama, at wastong sasabihin mo. As if naman, mula sa, kung ano ang aming nalaman, ang iyong mga nasasakupan ay naghihintay sa kanilang mga sasakyan ng hindi bababasa. 2 oras bago pa man maganap ang kaganapan. Sinasabi mo, ba na napansin nila ang insidente ngayong gabi na maaga pa? Panipi, habang ang surveillance system sa hotel ay madali nang wala sa kaayusan ngayon, gumagana pa rin sila sa ibang mga lugar. Hayaan na lang natin sa paghabol, G. Leach. Sigurado akong marami ka pang nalalaman tungkol sa pangyayari ngayon kaysa sa akin, tama ba ako? Tanong ni Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataong na-frame si Gerald. Nauna nang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na ang paggawa ng negosyo ay kapwa isang pagsubok, at isang pagkakataon para sa kanya na makakuha ng karanasan. Hindi pa naramdaman ni Gerald ang bigat ng kanyang mga sinabi bago ito, ngunit napagtanto niya kung gaano katotoo ang kanyang pahayag ngayon. Sa kabila ng narinig na mga salita ni Gerald, tumanggi si G. Leach na magsalita at simpleng umiwas ng tingin. Sa kanya, hindi alintana kung gaano kalakas si Gerald, ito ay isang bagay lamang sa katanyagan. Oo naman, si Gerald at ang kanyang kapatid na babae ay sikat, ngunit ang mga long mula sa Yanken ay magkakaiba. Sila ay isang buong pamilya. Mas gugustuhin ni G. Leach na masaktan ang mag-isa kay G. Crawford kaysa kay G. Long at sa natitirang pamilya niya. Dahil sa nananatiling tahimik ka, sigurado ako ngayon na sinusubukan mong sadyang sirain ako. Mukhang hindi ko na kailangang gampanan ang magandang lalaki. Sabi ni Gerald. Tagumpay. Alam ko kung ano ang sinusubukan mong gawin. Inaasahan kong may mangyayaring ganito kaya't napag-alaman ko na ang aking mga sakop na ilantad ang buong insidente kung hindi ako babalik sa 1 oras. Habang nandyan sila, gagawa rin sila ng ulat ng pulisya. Sagot ni G. G. Leach. Oh, ganoon ba, Mr. Leach? Nag-iisip ka ng sobra. Tinawagan lang kita upang magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan. Wala akong balak na gawin sa iyo. You may leave now, sabi ni Gerald na may mahinang ngiti. Matapos niyang sabihin iyon, pinayagan si G. Leach na umalis. Naguluhan siya, dahan-dahan siyang bumangon upang tumungo sa exit, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Gerald na inilalabas ang kanyang telepono. Sinimulang maglaro ng video sa kanyang telepono si Gerald. Tatay, tulong. Sagipin mo ako. Sigaw ng boses ng isang batang babae sa takot sa pamamagitan ng telepono ni Gerald. Nang marinig ni G. Leach ang boses nito, agad siyang sumugod. Pabalik bago balisa sabihin, ano ang ginagawa mo? Iyon ba ang boses ng aking anak na babae? Panipi, manalo ka, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Ang iyong anak na babae ay nasa bayan na ng Nayon.
Alam mo, ang departamento ng pelikula at telebisyon ng aming kumpanya ay pumunta doon upang kunan ng video ang tungkol sa edukasyon sa kaligtasan. Normal lamang sa amin na anyayahan ang iyong anak na babae para sa pagbaril dahil napakaganda niya. Ang kanyang papel ay para sa isang batang babae na inagaw at kung ang kanyang ama ay hindi makamit ang isang kompromiso sa mga kidnappers, papatayin siya. Nakangiting sabi ni Zack bago kinuha ang telepono mula sa kamay ni Gerald at ipinakita ito kay G. Leach. Nang mapanood niya ang video, nalaman niya na totoo ang sinabi ni Zack. Bahagyang lumamon si G. Leach sa sandaling iyon. Ang kanilang implicit na mensahe sa kanya ay malinaw sa araw. Talagang inayos ni G. Long ang buong insidente na mangyayari upang mapanirang puri lamang kay G. Crawford. Alam na alam ni G. Leach na siya ang nagkamali rito. Kahit na ang isang tao ay nais na gumanti sa G. Leach, alam niyang wala siyang masabi. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay ligtas na ngayon at siya ay nagsasaya kasama ang mga tauhan ni G. Crawford. Binigyan siya ni G. Crawford ng isang malaking paggalang at hindi niya maaaring panatilihin lamang ang kanyang kilos. Ginoo Crawford, nang inangkin nila na iyong tinaguriin ang batang babae noong una, tiyak na hindi ako naniniwala doon. Nadama ko na mayroong ilang uri ng hindi pagkakaunawaan, at alam ko ngayon na ito ay isang kilabot, labis na napakalaking hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni G. Leach, mapatla ang kanyang mukha. Hindi ikaw ang may kasalanan dito, G. Leach. Gayon din, hindi kami. Sapat na malazwa upang malayang maitim ang iba tulad ni Eunice. Sabihin sa amin kung paano namin ito dapat lutasin. Maunawaan na, kung sinasadya mong subukang sirain ako, tiyak na hindi ako magiging payag at masaya tungkol dito. Sabi ni Gerald, sige, sasabihin ko sa inyong lahat ang totoo ngayon. Sinabi sa amin ni Eunice na baguhin ang mga litrato upang mapanirang pustaka. Ang kanyang layunin ay upang makuha ang Owens upang maging iyong mga kaaway. Ako, para sa isa, ay naniniwala na hindi mo kailanman gagawin ang isang marumi at masamang bagay, G. Crawford. Paliwanag ni G. Leach, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng malamig na pawis. Ngayon na sinabi ni G. Leach sa kanila ang totoo, tumingin si Gerald kay Zack at bahagyang tumango. Pagkatapos ay ipinakita ni Zack kay G. Leach ang isa pang video. Habang pinapanood ang video, nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Hindi nagtagal ay galit na galit si G. Leach na namumutla ang kanyang buong mukha. Kabanata 613. Iyon ba ang mga sakop ni G. Long? Ipinakita ang video sa isang bahay sa Nayon, at sa loob nito, 5 lalaking naka-black suit ang sabay na itinali at binugbog. Namamaga ang lahat ng kanilang mukha sa oras na tumigil ang mga nasasakupan ni Gerald at nagsimulang magbantay sa mga dumakip. Walang duda tungkol dito. Ang mga nakatali na kalalakihan ay maaaring maging mga sakop lamang ni G. Long. Ginoo Leach, Eunice ay isang napakasamang tao. Dahil natatakot siyang bumalik ka sa iyong mga salita, iniutos niya para sa ilan sa kanyang mga nasasakupang makuha ang iyong anak ngayong hapon. Maswerte ka na nauna ang mga kalalakihan natin doon. Panipi, nakangiting sagot ni Zack. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, nagawa ni G. Leach na magkasama ang buong insidente. Eunice, napakasama ng lalaking iyon. Halos lokohin ko siya. G. Crawford, malubhang nagkamali ako sa iyo sa pagkakataong ito. Panipi, sabi ni G. Leach habang humihingi siya ng paumanhin na paulit-ulit. Na yumuko sa harap ni Gerald. Taos-puso ang kanyang paghingi ng tawad. Kung sa bagay, ang hindi direktang pagkakasangkot ni Gerald ang nagligtas sa kanyang anak na babae. Alam ni G. Leach ngayon na si Eunice ay ang uri ng tao na gagamit ng lahat ng uri ng mga underhanded na mga scheme at nangangahulugan lamang upang makamit ang kanyang mga layunin. Kung talagang nakuha ni Eunice ang kanyang anak na babae, tiyak na mangyayari sa kanya ang masamang bagay kung pinili ni G. Leach. Nakalabanan siya. Ang pag-iisip tungkol sa nag-iisa lamang na ito ay nagawa ni G. Leach na may parehong pagsisisi at takot.
Kasabay nito, siya rin ay nakonsensya at nagpapasalamat kay G. Crawford. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang kanyang tinig bago. Sinabi, Mr. Crawford, mayroon akong isang recording dito sa akin. Na sigurado akong magiging interesado ka. Panipi. Narinig iyon, sina Gerald at Zack ay walang imak na napatingin sa isa't isa. Tumango si Gerald sa kaumusbong ang isang record ni G. Leach. Tila hindi na kailangang mag-alala ni Gerald tungkol sa isyu ng balita. Si G. Leach mismo ay tila alam kung ano ang kailangan niyang gawin upang mahawakan ang natitirang gulo. Ang natitira lamang na gawin ay para makitungo ng maayos ni Gerald kay Eunice. Sa sandaling iyon, biglang nagring ang telepono ni Gerald. Nagulat siya, ito ay isang tawag mula kay Tammy. Habang iniisip niya ito, napagtanto niya na hindi pa niya ito nakilala, kahit na siya ang matalik na kaibigan ni Gia. Nahulaan niya na dapat siyang tumatawag dahil sa nangyari ngayon. Sa pagitan nila ni Gia, tiyak na hindi naintindihan ni Gia ang sitwasyon. Pagkakuha niya agad ng telepono, marinig niya kaagad ang hindi nasisiyahan at tinig ni Tammy na nagsasabing, ano ang kahulugan nito, Gerald? Ano ang ginawa mo kay Gia? Walang humpay siyang umiiyak. Mula nang umuwi siya ngayon lang. Ngayon ay dapat maging isang labis na kagalakan na araw para sa kanya mula nang makuha niya ang unang pwesto para sa semestre na ito. Kahit na siya ay may karapatan sa pinaka-natitirang mag-aaral ng rekomendasyon na may pasok sa universidad. Una naming binalak na mag-host ng isang pagdiriwang para sa kanya. Paano naging ganito ang mga bagay? Panipi, nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan at wala akong maipaliwanag sa kanya ng anupaman sa oras. Sagot ni Gerald. Sa una, medyo nagmamalasakit si Gerald tungkol sa kung paano siya tingnan ni Gia mula nang siya ay kaibigan niya. Bago pa man tumawag si Tammy, naisip na niya ang tungkol sa pagbibigay sa kanya ng isang karapat-dapat na paliwanag. Sa kasalukuyang pagbago ng mga kaganapan, hindi na magiging mahirap para sa kanya na gawin ito. Gayunpaman, hindi nagawang i-shake ni Gerald ang katotohanan. Nagbabahagi ng pagkain si Gia sa kanyang kalaban. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit at nagalit sa kanya. Tinatrato siya bilang kaibigan, ngunit sa huli ay kasama niya si Eunice. Ano pa ang dapat kong ipaliwanag? Napaisip si Gerald sa sarili. Hindi pagkakaunawaan. Ano ang hindi pagkakaunawaan? Tinanong ko na siya ngunit ayaw niyang sabihin sa akin ang anuman. Nagiging malabo ka rin, kaya kung talagang hindi pagkakaintindihan, mabilis na lumapit at ipaliwanag sa kanya ang buong kwento. Nasa bahay kami ni Gia ngayon. Panipi, alam na alam ni Tammy ang ugnayan ni Gerald, Mila, at Gia. Gayunpaman, ang naging sanhi ng pagkakaroon ng labis na sakit na si Gia ay si Gerald pa rin. Bilang matalik na kaibigan ni Gia, hindi makita ni Tammy na makita ang paghihirap niya ng ganoon. Iyon ang dahilan kung bakit siya kumalas upang bigyan ng tawag si Gerald sa una. Tumanggi akong pumunta, sabi ni Gerald sa isang marahang boses. Hindi na kailangan para sa akin na mas makulong sa gulo na ito. Tumayo na ako laban sa lungs alang-alang kay Xavier. Ngayon ay, mayroon na si Gia. Kudlit, hindi mapalagay si Gerald na nasa gitna ng isyong ito, karamihan ay dahil sa kasangkot si Gia sa equation. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ka pupunta? Tingnan, alam, kung mayroon kang Mila, ngunit mangyaring kahit na hindi mo nais na ipagpatuloy ang pagiging kaibigan niya, kailangan mong ipaliwanag ng maayos sa kanya ang sitwasyon. Kung sa bagay, lahat ng ito ay nagsimula dahil sa hindi pagkakaintindihan, hindi ba umibig na siya sa iyo noon dahil sa palarang binigyan mo siya ng jade bracelet. Alam ko ngayon na ikaw si G. Crawford at ikaw ay kamangha-mangha at lahat, ngunit hindi mo ba naiisip na medyo walang kabuluhan para sa iyo na maglaro lamang sa puso ng isang batang babae tulad nito? Sumagot Tammy, ang kanyang boses nag-aalala. Hindi ako naglaro ng puso ng sinuman. Sabi ni Gerald. Gayunpaman, ang sinabi ni Tammy ay sapat na upang muling isaalang-alang si Gerald. Totoo na ang kanyang buong relasyon kay Gia ay nagsimula dahil lamang sa ilang hindi pagkakaunawaan. Walang sinadya ang nagawa niya sa oras na iyon.
Kabanata 614. Bumantong hininga si Gerald sa sarili. Pupunta lang ako at ipapaliwanag ko sa kanya. Ibubunyag ko sa kanya kung anong uri talaga ng tao si Eunice. Mabuti, magtungo ako ngayon. Sabi ni Gerald. Alas 6 na ng gabi ngayon at sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Gerald. Sinundan siya ng duo ng Drake at Tyson hanggang sa bahay ni Gia. Pagdating nila sa front gate, naghintay ang duo sa labas nang pumasok. Si Gerald, doon, Gia. Mangyaring huwag kang malungkot, kahit na hindi ako sigurado kung ano ang nangyari sa pagitan ninyong dalawa, ngayon pa rin sa araw na natanggap mo ang pamagat ng pinakanatitirang mag-aaral ng rekomendasyon na may pasok sa universidad. Ito ay isang araw para sa pagdiriwang, hindi ba? Panipi, kinumbinsi si Tammy. At saka, baka balang araw ay mapagtanto ni Gerald kung gaano ka kagaling. Pasimpleng ngini siya ni Gia nang marinig iyon. Huwag mo nang subukang akitin ako, Tammy. Ang bagay na nangyari sa pagitan namin ni Gerald ay hindi kasing simple. Sa totoo lang, kalimutan mo ito. Ayoko nang pag-usapan ito. Tuwing naiisip ko siya ngayon, naiinis lang ako. Sabi ni Gia habang huminga ng malalim. Sa sandaling ito, si Gia ay nakakaramdam ng takot sa lahat ng mga kalalakihan sa pangkalahatan. Pagkatapos ng lahat, kanina pa niya nakita ng mismong mga mata nito na gaano man kaganda ang hitsura ng isang lalaki, sa huli ay magiging isang sa asterisk mabag lamang. Sa lihim, kung hindi pa niya nasaksihan ang eksena para sa kanyang sarili, hindi siya naniniwala na nagawa ni Gerald ang ganoong bagay. Ang isiping ang taong gusto niya dati ay hindi naiiba sa lahat ng ibang mga lalaki. O sige, hindi ko na ito pag-uusapan pa. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanang dapat kang maging masaya ngayon. Naghanda pa nga ako ng sorpresa para sa iyo, sabi ni Tammy, habang sumisip-sip ng pulang alak. Tulad ng pag-usisa ng lahat sa kung anong sorpresa ang inihanda ni Tammy, nagring ang doorbell. Ang sorpresa ay narito. Pagdating, tuwang-tuwa na sabi ni Tammy, habang papunta sa pintuan. Sa pakiramdam na hindi na siya dapat magpakita ng anumang karagdagang negatibong damdamin, si Gia ay sumabog sa isang mahinang ngiti habang nakatingin sa pintuan. Gayunpaman, nang makita niya si Gerald na nakatayo sa may pintuan, unti-unting nawala ang ngiti niya. Tumawa ng malakas si Tammy bago sinabi, tulad ng sinabi nila, ang taong magsisimula nito ay dapat wakasan na. Tinawagan ko siya upang mapag-usapan ninyong dalawa. Maaari mong ayusin ang anumang hindi maligayang hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. Ngayon, sabi ni Tammy, bakit ka dumating? Tanong ni Gia, ang kanyang kaakit-akit na mukha ngayon ay kasing lamig ng yelo. Dumating ako upang ipaliwanag ang tungkol sa kung ano ang nangyari ngayon. Ang lahat ay isang malaking hindi pagkakaintindihan lamang, sabi ni Gerald. Ayokong pakinggan ito kaya wala kang dapat ipaliwanag. Kung wala nang iba pa, G. Crawford, pagkatapos ay mangyaring umalis. Nasasaktan ang aking mga mata nang makita ang isang kasuklam-suklam na taong nakatayo sa harapan ko. Sumagot Gia, ang kanyang mga salita nagyayelong malamig. Huminga ng malalim si Gerald bago sabihin, tingnan mo, nais ko lang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Sa palagay ko hindi talaga kailangan iyon, G. Crawford, hindi isang malaking pakikitungo kung ipaliwanag mo ito sa akin o hindi pa rin. Gayun din, oras na ng gabi. Hindi wasto sa iyo na narito dahil may mga batang babae lamang dito. Ayoko ring isipin ni Eunice na nakikipag-ugnay pa rin ako sa iyo. Kaya kung wala nang iba umalis na lang, sinabi ni Gia, mas malamig kaysa dati. Matapos marinig iyon, malinaw na malinaw kay Gerald. Ngayon na iniisip ko ito ay nakakatawa. Hindi kinakailangan para sa akin na pumunta dito upang subukang ipaliwanag ang aking sarili sa una. Kudlid. Ano pa, tinutugunan na niya siya bilang Eunice ngayon sa halip na si G. Long. Hulaan ko na sa wakas natagpuan niya ang kanyang totoong pagmamahal. Kudlid. Napakahusay. Hindi na kita guguluhin, sabi ni Gerald na may mapait na ngiti bago tumalikod para umalis. Hawakan mo. Sigaw ni Gia nang tumigil si Gerald. May isang bagay na nais kong ibalik sa iyo.
Kabanata 615. Ang pinag-uusapan na bagay ay ang bracelet ng jade na ibinigay sa kanya ni Gerald dati. Mula sa sandaling ito, huminto kami sa pagkakaroon ng isang relasyon, tagumpay, upang isipin na itinago ko ang bracelet na ito ng jade sa akin hanggang ngayon. Sa una, naisip ko na magiging isang magandang alaala na panatilihin sa akin dahil hindi namin magagawang makasama ang bawat isa. Gayunpaman, ang mga mementos ay hindi na kinakailangan. Mababawi mo ito, malamig, nasabi ni Gia habang inaabot ang bracelet sa kanya. Mabuti sa akin. Gayon din, Gerald, inaasahan kong tatanggalin mo ang aking contact number pagkatapos nito. Damay-kit ka sa iyong nila at mananatili ako kay Eunice. Wala kaming dahilan upang makita o makipag-usap muli sa isa't isa pagkatapos nito. Panipik, gagawin. Wala talagang ibang sasabihin si Gerald. Matapos kunin ang pulseres, paimpol niyang binati si Tammy at ang iba pang mga batang babae ng isang tahimik na tumango bago kaagad umalis sa lugar. Ano? Bakit kanya binitawan ng napakadali, Gie? Ano? Ang eksaktong nangyari sa inyong dalawa? Tinanong ni Tammy, maliwanag sa kanyang boses ang pagkalito. Wala yun, itigil mo lang ang pagtatanong tungkol dito. Siya nga. Pala, binigyan ako ni Eunice ng isang medyo marangyang regalo sa akin ngayong hapon. Dadalhin ko ito para makita ninyong lahat. Maghintay ka rito habang pupunta ako para kunin ito. Sabi ni Gia, habang pinupunasan ang luha niya at pilit na ngumiti. Nakikita kung gaano kahirap na pinipilit ni Gia na ngumiti. Ang kanyang mga kaibigan ay hindi lamang makapagpakain, uminom, o masiyahan. Gia, maaari mo bang mangyaring hindi maging ganito? Tingnan, kung ayaw mong pag-usapan ito, ayos lang, ngunit maaari mo bang mangyaring pigilin ang pagpapahirap sa iyong sarili? Alam nating lahat na hindi mo gusto si Eunice. Maliwanag na gusto mo si Gerald. Kaya bakit ganito ang pagsisinungaling mo sa sarili mo? Sabi ni Tammy, hindi ko pinahihirapan ang sarili ko. Iniisip mo lang lahat. Alam sa palagay ko naiintindihan ko na rin sa wakas. Hindi ko talaga nagustuhan si Gerald sa paraang gusto ng isang babae sa lalaki. Ngayon na iniisip ko ito, lahat ng nararamdaman kong para sa kanya ay marahil dahil lamang sa awa at awa. Hindi ko siya minahal noong una, panipik. Anuman, medyo masaya na ako at nakaka-relax ngayon. Hindi ko na kailangang mag-alala o mamimiss pa siya. Makakasama ko si G. Long at manugang ni Long. Tagumpay. To be frank, hindi ba lahat kayo naiinggit sa akin? Nakangiting sabi ni Gia. Si Tammy at ang iba pa ay walang magawang tumingin sa bawat isa. Walang alam sa sasabihin kaya nanatili silang tahimik. Si Gerald naman, alam na ang lahat sa pagitan nila ni Gia ay natapos. Nasa wakas, hindi niya talaga mailagay ang pangalan sa emosyong nararamdaman. Hindi ito kagalakan o kalungkutan man. Sa madaling sabi, komplikado ang damdaming naramdaman niya. Nang bumalik siya sa hotel kasama ang Drake at Tyson duo, nakatanggap si Gerald ng isang tawag mula kay Zach hinggil sa paghahanap para sa taong tumalon mula sa ikapitong palapag ng bintana ng hotel. Bagaman nagpatupad si Zach ng maraming mga taktika, ang ilan ay mas malakas pa kaysa sa iba upang hanapin ang taong iyon. Hindi niya mahanap ang salarin. Mula sa kung ano ang maaari nilang isipin, ang taong hinahanap nila ay dapat na isang dalubhasang umaakyat. Magiging natural din na ipalagay na napakatuso din niya. Habang si Gerald ay maayos na hindi nakakakuha ng instant na mga resulta dahil natanggap na nila ang kinakailangang paglilinaw. Mula kay G. Leach kanina na talagang sinisiraan si Gerald, ang taong tumalon sa bintana ay kailangan pa ring mahuli sa huli. Napansin na sinisisi ni Zach ang kanyang sarili, simpleng pinayuhan siya ni Gerald na huwag maging masyadong balisa. Payapa ang gabi para kay Gerald at maaga siyang natulog. Gayunpaman, mas maraming magulong bagay ang nangyayari sa gitna ng kapayapaan. Bilang isang hindi kilalang tao na nakaupo sa tabi ng isang ilog, masinop niyang sinabi, ginawa ko ang gusto mo, G. Long. Ngunit, hindi ko pa nakikita ang perang ipinangako sa akin. Panipik. Manalo ka, magtiyaga ka, ang iyong pangunahing layunin ay pa rin upang makahanap ng tamang lugar upang magtago.
Huwag mag-alala, ang bayad ay hindi pupunta kahit saan. Ngini siya ng isang malamig na boses sa kabilang dulo ng linya. Kabanata 616. Ang bagay ay, hindi ko madali ang pakiramdam tungkol dito, G. Long. Inaasahan kong nalalaman mo na dahil sa iyo, napunta ako. Hindi lamang sa pagkakasala kay G. Crawford, kundi pati na rin sa pamilya ng Owens. Alam mo, hinahanap ako ng mga tauhan ni G. Crawford sa buong Mayberry City kahapon. Kung talagang, nagpa siya si Miss Rosalie na alamin ang kaso sa hinaharap, tiyak na. Tapos ako para, panipi, ang nagsasalita, pagkatapos ay nagdagdag, tinalikuran ko na ang lahat upang matulungan lamang kita sa oras na ito, kaya't tinidor sa lalong madaling panahon ng mas maaga na umalis ako sa lugar na ito na pinabayaan, mas mabuti. Ito ay hindi isang kahabaan upang sabihin na ang pamilya Owens ay kalaunan malalaman kung sino talaga ang nagpatong ng kanilang mga kamay kay Miss Rosalie. Kung mangyari iyan, tiyak na magaganap ang kaguluhan. Kung, sa bagay, ang Long at ang Owens ay nagkaroon ng maraming pakikitungo sa negosyo, panipi, di asterisk man it, Harry. Binabantaan mo ba ako? Sagot ni Eunice habang humihilik siya ng malamig. Si Eunice talaga ang nag-set up ng parehong Rosalie at Gerald pabalik sa hotel. Bahagi ito ng kanyang plano na tipunin ang may kakayahang mga kakampi upang tuluyang maibagsak si Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang Owens at ang Longs humawak ng halos pantay na halaga ng lakas. Sa pagsasama ng dalawang dakilang puwersa, tiyak na kayang talunin ni Eunice si Gerald. Kung ang lahat ay napunta ayon sa plano, hindi lamang niya may save ang dalaga sa pagkabalisa, ngunit tutulungan din niya ang Long pamilya na mabawi ang kanilang kapangyarihan at mga industriya. Sa Mayberry City, ang Longs ay sa wakas ay makakakuha ng kanilang pagkakataon na makapaghiganti matapos na itaboy sila ni Jessica mula sa komersyal na industriya ng Mayberry City noong nakaraan. Kapag nangyari iyon, magiging daan ito para manahin ni Eunice ang mas malaking bahagi ng sunod-sunod ng kanyang pamilya sa hinaharap. Naturally, alam din ni Harry ang galit sa pagitan ng Crawfords at the Longs. Alam niya kung paano madaling tipunin ni Eunice ang maraming mga taga-suporta at taga-tulong sa Mayberry City sa loob ng isang maikling panahon. Ang Long pamilya, pagkatapos ng lahat, ay naging bahagi ng lungsod ng Mayberry sa nakaraan, at ang mga koneksyon at ugnayan na itinayo nila noon ay nakatayo pa rin. Hanggang ngayon, tignan, hindi ko naman talaga gusto ang pagbabante sa iyo, ngunit wala naman talaga akong pagpipilian dito. Kung hindi ko makuha ang pera sa lalong madaling panahon, baka hindi ako mabuhay ng sapat upang makuha ito. Para malaman mo lang, hindi pa nakabalik ang kapatid ni Gerald. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa akin kapag siya ay bumalik at nalaman na nakipagsabuatan ako sa iyo upang may frame ang kanyang kapatid? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa Long pamilya noon? Kailangan mo ba ako upang may refresh ka sa totoong nangyari? Sabi ni Harry. O sige, nasaan ka? Magpadala ako ng isang tao upang ibigay sa iyo ang pera ngayon. Siguraduhin pigilan mo ang bibig mo at umalis ka agad kapag natanggap mo ang pera. Malamig na sagot ni Eunice. Matapos marinig iyon, ibinahagi agad ni Harry ang kanyang lokasyon kay Eunice. Hindi nagtagal bago lumitaw ang dalawang kotseng Maybach kay Harry. Lumabas ang isang matandang lalaki kasunod ang ilang mga tanod na bihis na itim ang suot. Sa sandaling ang lahat sa kanila ay nakatayo sa harap ni Harry. Nagsimula siyang mag-chuckle bago sabihin, ngayon ganito dapat ang pagse-set up ng iba upang masisi ang aking hangarin. Lahat, kayo ay tiyak na may tamang pagpipilian sa pagkuha sa akin. Tinitiyak ko sa iyo na hindi sila makakakuha ng isang hibla ng katibayan. Haha, anuman, hayaan mo muna akong magbilang ng pera, panipi. Pagkatapos ay kinuha ni Harry ang pera at nagsimulang magbilang. Isang ngiti sa kanyang mukha. Tiyak na isang matalinong desisyon na kunin ka. Tiyak na sanay ka, bibigyan ka namin yan. Gayunpaman, medyo napag-uusapan mo. Dahil kapwa ang mga Crawfords at ang Owens ay kasangkot sa bagay na ito, ang aking batang Panginoon ay nag-aalala ng bahagya na hindi mo mapapanatili ang iyong bibig sa
Pangmatagalan, nginisyon ang matandang lalaki na kamukha ng isang tagapangasiwa. Huwag kang mag-alala, nakatatak ang labi ko, sagot ni Harry, habang nagpatuloy sa ngiti. Sa sandaling iyon, tumingin ang matanda sa kanyang mga nasasakupan. Kabilang sa mga ito, ay ang mahabang buhok na Scorpion. Nakikita ang kanilang pahiwatig, lahat sila ay agad na sinuntok si Harry, na pinapailalim siya sa ilang segundo. Ang F***, sinusubukan ba ninyong talagang patahimikin ako para sa mabuti? D** man lahat, panipi, hahaha, paumanhin, Harry, sa maliwanag na bahagi, ang iyong sakripisyo dito ngayon ay matiyak na ang Owens at ang Longs ay gagana ng sama-sama lamang. Sa wakas ay magagawa nating alisin ang pamilyang Crawford, gayon din, habang kami ay nasa ito. Hindi mo dapat kailanman banta si G. Long sa una, tapusin mo na, siya, panipi, nang matapos ang kanyang pangungusap, ang Scorpion na ang kamay ay nakabenda nagsimulang sakalin si Harry. F*** kayong lahat. Sa kanyang pagtatangka upang makatakas sa buo ng kanyang buhay, nagawang palayain ni Harry ang Scorpion. Sa kanyang leeg na, sandaling napalaya mula sa pagkakahawak ni Scorpion. Pagkatapos, ay agad na sumisid sa ilog si Harry na sinigurado ang kanyang pansamantalang pagtakas. D** man lahat. Paano kayong lahat maging walang ingat? Hindi, talaga mapagkakatiwalaan ang taong yun. Kung hindi natin siya makamit ngayon, maaaring hindi na tayo magkaroon ng isa pang pagkakataon na katulad nito. Sigaw ng Katie wala sa kanyang mga nasasakupan. Tungkol kay Harry, nanatili siya sa tubig ng mahabang panahon, bago tuluyang gumapang sa pampang. Sa sandaling natitiyak niya na ang baybayin ay malinaw, sinimulan niya ang pagmumura ng matindi. Iyon ang D** Negunus Long. Ano ba siyang Ab** starred? To think, halos namatay ako dahil sa kanya ngayon. Mabuti naman, dahil hindi ako makakagawa ng pera mula sa iyo, kung gayon hindi na kailangan ng anumang karagdagang pag-aalangan. Naglakas loob, kabang ipatong ang iyong mga kamay sa akin. Ilalagay ko na ang akin sa babae mo, maghintay ka. Kabanata 617. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang mga kaibigan ni Gia ay kasama pa rin niya sa villa ng pamilya Quarrington. Ang mga batang babae ay magkasabay na nag-iinuman at kumakanta, tila masaya. Sa totoo lang, pinipilit nilang lahat na pasayahin si Gia upang makalimutan niya ang lahat ng kanyang kalungkutan tungkol kay Gerald, dahil ang mga magulang ni Gia ay nauna nang umalis para kay Ken, na pagkasunduan ni Tammy at ng iba pang mga batang babae na manatili sa gabi upang makasama siya. Sabihin mo Tammy, kailangan kong gumamit ng banyo. Sasamahan mo ba ako? Tanong ni Gia. Sigurado, pareho silang nagtungo sa banyo ng magkasama. Gayunpaman, hindi masyadong nagtagal, may maririnig na sigaw na nagmumula sa itaas. Nagulat, agad na sumugod ang lahat patungo sa pinanggalingan ng hiyawan. Gayunpaman, sa sandaling nakarating sila sa banyo, wala sina Tammy at Gia sa kung saan. Tammy, Gia, tigilan mo na ang magulo sa amin. Asan kayong dalawa? Panipi. Ang mga batang babae ay nagsimulang sumigaw habang hinahanap nila ang paligid ng villa. Matapos lumipas ang kaunting oras, napagpasyahan nila na ang pagkawalan nila ay walang kalokohan. Talagang nawala sila ng walang bakas. Sa puntong iyon, karamihan sa kanila ay labis na nag-aalala na sila ay nasa bingit na ng luha. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano pa ang magagawa natin? Kailangan nating tumawag sa isang tao. Panipi. Pagbalik sa Gia at Tammy, nagising sila sandali pagkatapos sa tila isang inabandunang bahay sa gitna ng wala kahit saan. Ang naalala lamang nila ay isang anino na figure ang lumitaw sa harap nila nang papasok na sila sa banyo. Ang huling bagay na naalala nila bago pumanaw, ay nakaramdam ng matalim na sakit sa kanilang likuran. Bitawan mo tayo. Sino ka? Takot na sigaw ni Gia. Bitawan natin ito kaagad. Binalaan ka namin, mahusay na. Nakakonekta si Gia sa maraming mayaman at maimpluwensyang mga tao. Kung tatanggihan mo pa rin kaming pakawalan, tiyak na. Tapos ka, dagdag ni Tammy, medyo nanginginig ang boses nito. Hahaha, ay hindi, takot na takot ako.
Mangyaring, alam ko kung. Sino ka, Miss Gia? Alam kong alam na ikaw ang kasintahan ni G. Long. Upang sabihin sa iyo ang totoo, iyon ang pangunahing dahilan. Kung bakit ka inagaw sa una. Didiretso ako sa paghabol, Miss Gia. Kailangan kong pilitin mo ang D** Starjunos na tinidor ang perang inutang niya sa akin. Sa sandaling makuha ko ang aking pera, aalis. Ako kaagad nang hindi man lang hinawakan ang isang hibla ng buhok sa iyong ulo, Miss Gia. Panipi. Siyempre, ang pinag-uusap ang kidnapper ay walang iba kundi si Harry. Pagkatapos ng lahat, siya ang uri ng tao na namuhay para sa pera, at gagawa siya ng anumang bagay upang higit na mapagtanto ang kanyang mga kamay. Kahit ngayon, nagbabanta lang siya at pinupahiran si Eunice upang makuha ang cash na ipinangako sa kanya. Hindi niya talaga sinubukang sirain ang kanilang relasyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa niya nagsiwalat ang katotohanan tungkol sa pag-set up para sa parehong Gerald at Rosalina. Pinagsama kasama ni Eunice. Bukod sa may kamalayan din si Harry na kung may makalabas na balita tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa kaso, sabay niyang masasaktan ng mga Crawfords, ang Longs, at ang Owens tiyak na magdusa siya ng isang kakila-kilabot na kamatayan kung darating. Ang araw na iyon, si Harry ay sapat na matalino na hindi kumilos batay sa kanyang emosyon na humantong sa kanya na sa wakas ay makabuo ng kanyang kasalukuyang ideya sa halip. Hehe, totoong maganda ka, Miss Gia. Sigurado ako na bibigyan ako ni G. Long ng anumang halaga ng pera kapalit ng kaligtasan ng kanyang magandang kasintahan. Sabi ni Harry habang marahang pinipisil ang pisngi ni Gia. Si G. Long ay hindi lamang ang taong darating pagkatapos ng iyong leeg. May isa pang pantay na mayaman at maimpluwensyang tagapagmana na malapit kay Gia. At ang kanyang pangalan ay G. Gerald Crawford mula sa Mayberry City. Bulalas ni Tammy. Ano, Gerald? Sagot ni Harry, isang nakatulalang ekspresyon ng mukha niya. Kung hindi dahil kay Gerald, hindi siya mababawas sa kanyang kasalukuyang estado kung saan kailangan niyang laging magtago sa ilang. Alam na alam ni Harry na ang pamilyang Crawford ay hindi dapat maliitin sa anumang sitwasyon. Itigil mo na, Tammy. Sinabi ko na sa iyo, wala na akong magagawa. Sa taong iyon, hindi na kami konektado sa anumang paraan. Bakit? Sa mundo posible niya akong tulungan ngayon. Sabi ni Gia. Habang nakatingin kay Tammy, manalo ka, duda ako dyan, kahit na hindi ka na magkaibigan. Naniniwala akong ililigtas ka pa rin ni Gerald sa huli. Panipi, Kabanata 618. Mukhang tiwala si Tammy sa kanyang mga sinabi. Hindi ko nais na makita ang S**ambag na iyon muli. Sagot ni Gia, Hoy, tapos na ba kayong magsalita? Kung hindi mo, namamalayan, hostage ka. Nagpapanggap ka ba na wala ako? Ngayon, galit na sabi ni Harry. Narinig iyon, takot na takot si Tammy kaya agad siyang tumahimik. Kinusot ang tulay ng kanyang ilong, pagkatapos ay kinuha ni Harry sa kanya ang cellphone ni Gia. Narito, wala akong pakialam sa aling mayamang tagapagmana ang iyong pinag-uusapan, nais ko lang ang aking Diyos ** man pera. Pagmamaktol ni Harry habang tinitingnan niya ang mga kontak ni Gia upang hanapin si Eunice. Gia, bakit mo ako tinawag sa labas ng asul? Tinanong si Eunice sa isang mapagmahal at nakakatono na tono kaagad pagkakuha niya ng tawag ni Harry. Gupitin mo na ang ****. Nasa kamay ko na si Gia ngayon. Kung hindi mo nais na makatagpo ang iyong mahalagang Gia ng anumang mga aksident, iminumungkahi kong ibigay mo sa iyo ang pera na utang mo sa akin kaagad. Palayain ko sila pagkatapos nito. Sinumpa si Harry sa pamamagitan ng telepono. Ano, Harry, matapang ka, bibigyan kita ng ganyan. Ngunit upang isipin na agawin mo talaga siya nung iniligtas ko ang iyong buhay. Sumagot si Eunice, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Iniligtas ang aking buhay, hahaha, may sasabihin ako sa iyo. Eunice, aayusin ko ang pareho at luma ng mga bagong account sa iyo ngayon. Gusto ko din triple ang dami ng orihinal na kabuuan ng pera na utang mo pa rin sa akin. Isaalang-alang ito bilang isang
Kabayaran para sa emosyonal at psikolohikal na pinsala na nagawa mo sa akin. Kung nagkakaroon ka ng pangalawang pag-iisip, mayroon din ako ng lahat ng mga kuha ng iyong paggawa ng lahat ng iyong masamang gawain sa nakaraan. Kung nais mong ibigay ko sa iyo ang mga pag-record na iyon, ipadala sa akin ang pera. Sa personal, pareho sa atin ang makakapag-ayos ng score sa pagitan natin pagkatapos nito, minsan at para sa lahat. Ninisyon ni Harry, habang ipinapaliwanag ang kanyang mga tuntunin. Ngayon na, nakita ni Harry ang totoong mga kulay ni Eunice, hindi siya mahuhulog sa parehong bitag ng 2 beses sa isang hilera. Habang ang mga tauhan ni Eunice ay napakalakas, talagang mahuhuli ba nila siya? Haha, sigurado si Harry na naiintindihan ni Eunice kung ano ang nakataya. Ngayon, hindi ako pupunta doon ng personal. Gayunpaman, magpapadala ako ng isang tao upang ibigay sa iyo ang pera. Nasaan ka? Tulad ng sinabi ko dati, kailangan mo itong ibigay sa akin ng personal. Mayroon pa ring ilang mga bagay na kailangan kong pag-usapan. Sa iyo, harapan. Tinitiyak ko sa iyo na kung hindi ka darating mag-isa, tiyak na pagsisisihan mo ito sa hinaharap. Gayun din, tila, nakalimutan kong banggitin ito ng mas maaga. Mag-isa kang dumating. Panipi, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Sinabi ko sa iyo na hindi ako pupunta. Ang aking desisyon ay pangwakas. Kung nais mo, maaari kang lumapit sa halip upang makitungo sa akin. Sagot ni Eunice, habang tumatawa. Di asterisk man it. Seryoso ka bang hindi nagpaplano na lumapit? Kung ikaw ay paulit-ulit sa iyong pasya, hulaan ko tatataken ko ang pera. Gayunpaman, totoo bang naniniwala ka na hindi ko aalisin ang aking hindi nasisiyahan sa iyong kasintahan? Ang ganda niya, alam mo, panipi, $450,000. Iyon lang ang ibibigay ko, at kapag natanggap mo ito, inaasahan kong kapwa ang aking kasintahan at ang mga pag-record ang ibibigay. Walang karagdagang silid para sa talakayan. Habang naruroon kami, dapat kang maglaan ng oras upang isaalang-alang din ang iyong sariling kapalaran. Panipi, pagkasabi niyon ay agad na bumaba si Eunice. Kamusta? Kamusta? Di asterisk man ito. Ang brute naman. Wala man lang siyang pakialam sa sarili niyang babae. Sigaw ni Harry, na mula ang mukha niya sa galit. Si Gia mismo ang nakarinig ng buong usapan. Bagaman hindi niya kailanman nagustuhan si Eunice, una pa rin ay nakaramdam siya ng ginaw sa kanyang puso pagkatapos makinig sa tawag nila. Sure sapat, hindi alintana kung gaano kahose ang isang sa asterisk mabag na nagpapanggap, magiging sa asterisk mabag pa rin sila sa huli. Karaniwan, ito sa mga sandali ng krisis kung saan ang kanilang totoong mga likas na katangian ay malantad sa wakas. Hahaha, sasabihin ko lamang sa iyo ngayon na hindi kami naging mabuti sa pagsasama ni Eunice. Kung nagpaplano ka pa ring gamitin ako bilang isang hostage upang bantayin siya, managinip ka. Sabi ni Gia habang nakangiti siya ng mapangiti. Ano pa bang magagawa ko? Hindi ko maiwanan na walang dala. Sabay-sabay kong nasaktan ang 3 mayayaman at maimpluwensyang pamilya. Hindi babawasan ito ng $450,000. Sagot ni Harry habang balisan nitong kinamot ang likod ng kanyang ulo. Bigla siyang nagsimula ng tapikin ang mga hita. Parang dumating siya nang biglang napagtanto. F***sick. Muntik ko nang makalimutan. Kung nabigo ang lahat, dapat kulang subukang makagawa ng isang kayamanan kay G. Crawford. Kung ang Long pamilya ay handang ibigay sa akin ang $400,000 at $50,000, kung gayon si G. Crawford ay dapat na talagang handa na magbayad ng higit pa. Kung sabagay, mas mayaman siya sa kanila. Kung maswerte ako, maaari ko ring airak ang mga numero hanggang $750,000. Ngayon ito ay magiging isang karapat-dapat na transaksyon. Ano pa, nasa akin na ang lahat ng impormasyon na nais niya pa rin. Hahaha, pasigaw na sabi ni Harry habang nakangiti. Pagkatapos ay lumakad siya patungo kay Gia bago sinabi, Miss Gia, mangyaring bigyan mo ako ng contact number ni Mr. Crawford. Ayaw kong bigon ka, ngunit wala na akong kinalaman sa lalaking iyon. Sa madaling salita, wala akong number sa akin.
Gayun din, hindi ba sa palagay mo medyo nakakatawa ang paggamit sa akin? Bilang isang hostage upang bantayin siya. Malamig na kinutya ni Gia, haha, at ano ang katawa-tawa tungkol doon. Kaya, kahit na hindi siya dumating para sa iyo, tiyak na gugustuhin niya ang mahahalagang impormasyon na nasa kamay ko. Pagkatapos ng lahat, malamang na nakikipaglaban pa rin siya upang malinis ang kanyang pangalan pagkatapos ni G. Long at itinakda ko siya para sa tangkang kaso na sinasangkot si Rosalie noon. Tiyak na pupunta siya sa pagkabalisa na hanapin ako kapag napagtanto niya na nasa akin ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Panipi, dahil balak na umalis si Harry sa bansa kapag nagtagumpay siya sa kanyang mga plano, hindi na siya nag-alala tungkol sa pagtatago ng anumang mga lihim. Sa puntong ito, ang pagkagalit sa iba ay ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin. Pagkarinig ni Gia nito, tinaas niya kaagad ang kanyang ulo bago sinabi, anong sinabi mo? Kabanata 619. Sa gayon, sa palagay ko walang pinsala sa pagsasabi sa iyo ng totoo sa puntong ito, kung sa bagay, mas mabuti para sa iyo na malaman kung anong klaseng tao talaga si G. Long dahil pinapangasawa mo siya sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sasabihin ko, si G. Crawford talaga ay masyadong pabaya. Bahagya, siyang may mga gwardya na naghahatid sa kanya saan man siya magpunta. May kamalayan si G. Long dito kaya't isang araw lumapit siya sa akin, sinasabing mayroon siyang dapat talakayin. Sa oras na natapos ang kwento ni Harry, ang puso ni Gia ay mabilis na tumibok. Kaya inosente siya kung tutuusin. Ginawa mo ito, bakit mo siya kailangang iset up? Sigaw ni Gia, dugo ang mga mata. Nararanasan niya ang isang malaking pag-agos ng emosyon sa kanyang puso. Paano siya naging napakatanga? Kanina pa niya nakilala si Gerald. Paano siya magiging isang uri ng taong naging frame sa kanya ni Eunice? Sinubukan pa ring ipagtanggol ni Gerald ang kanyang sarili. Sinasabing hindi siya ang gumawa ng kilos na iyon. Dapat ay, sinubukan lamang niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa kanya sapagkat isinasaalang-alang niya itong isang mabuting kaibigan. Ano pa, partikular din niyang napunta upang hanapin siya. Ngunit ano ang ginawa niya? Hindi man niya binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang sarili. Ano pa, tinawag pa nga siyang nakakainis na kalokohan. Dapat ay, naramdaman niya ang labis na pagkabigo noon. Siya lamang ang kanyang kaibigan ngunit tumanggi siyang maniwala sa kanya. Bakit niya siya pinatuboy noon? Bakit siya tumanggi na ipaliwanag sa kanya ang kanyang sarili? Gerald, hindi kita naintindihan. Ako, humihingi ako ng paumanhin, sabi ni Gia habang nagsisimulang tumulo ang luha. Sa pisngi, o sige, tama na. Wala akong pakialam sa hindi pagkakaintindihan. Musa kanya, gusto ko lang pera ko na. Kapag nakuha ko na ang aking mga kamay dito, walang makakahanap sa akin. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaway sa kanya lahat ng gusto mo. Pagkatapos nito, bilasan mo at bigyan mo ako ng numero ng kanyang telepono. Utos ni Harry, wala sa akin. Kahit na ginawa ko, hindi kita bibigyan. Hindi kita hinahayaan na saktan mo siya. Panipi, 4F asterisk sak's sake, nakikinig ka pa ba? Hindi ko siya sasaktan. Sa halip, binibigyan ko siya ng pagkakataong mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Bigyan mo na lang ako ng D asterisk man number na. Huwag mo akong sisihin kung titigil ako sa pagiging maginoo. Naniniwala ka ba na aalagaan ko muna ang kaibigan mo kung balak mong antalahin ito? Sabi ni Harry habang hinubad ang sinturon. Teka, hindi, sigaw ni Tammy sa takot. Gia, parang wala talaga siyang ibang intensyon bukod sa pagkuha ng pera. Bakit hindi mo na lang siya bigyan ng number ni Gerald upang siya ay dumating na iligtas tayo? Sabi ni Tammy, halos maiyak. Haha, Tammy, kahit sabihin ko sa kanya na nasa panganib tayo, hindi darating si Gerald upang iligtas tayo. Napahamak ko ang puso niya sa pagkakataong ito. Hindi na tayo maaaring maging magkaibigan. Sagot ni Gia, namumula ang mga mata. Kahit na siya ay dumating, ito ay magiging dahil gusto niyang linisin ang kanyang pangalan ng malaking gulo na ito. Oh, para sa pag-ibig ng Diyos.
Bigyan mo lang ako ng numero para kunin ko ang pera at umalis. Napakadali nito, sinabi ni Harry, ang kanyang boses ay lalong lumalala sa minuto. I have his number. Maaari mo itong makuha, sabi ni Tammy. Sa wakas ay sumuko na. Ilang sandali pa, kinuha ni Gerald ang kanyang telepono bago nagtanong, "Hello, ano ang nangyayari, Tammy?" Panipi, "Hey, kumusta, G. Crawford, ako ito, Harry. Kumusta ka, Harry, nakalimutan mo na ba ako?" Nagkita kami sandali sa tanghali sa hotel. Panipi, "Ikaw," sigaw ni Gerald nang umupo agad siya sa kanyang kama. "Tama iyan. Alam kong hinahanap mo ako sa buong Mayberry City. Para sa akin, kaya matapos itong pag-isipan, umaasa akong handa kang makipag-ayos at makipag-deal sa akin. Gayun din, kasama ko. Ngayon sina Miss Gia at Miss Tammy. Naisip ko lang na nais mong malaman tungkol doon," sagot ni Harry. "Naglakas loob ka ba na agawin si Gia? Ano ang motibo mo?" Panipi, malamig na sagot ni Gerald. "O sige, kaya narito ang bagay. Dahil si Miss Crawford ay tumingin sa akin ng labis dati, sabihin na lang natin na medyo makokonsensya ako na iniiwan ko lang ang mga bagay tulad nila. Bakit hindi natin ito gawin? Kita nyo, naitape ko ang buong pangyayari at handa akong ibigay ang lahat ng ebidensya hanggat handa kang magbigay sa akin ng isang kabuuan ng pera. Kapag nakuha ko na ang pera, mapatunayan mo ang iyong sariling kawalang kasalanan." Panipi, "Tatanungin kita ulit, bakit mo kinidnap si Miss Gia?" Ulit ni Gerald. "Ay, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Tinitiyak ko sa iyo na siya ay ganap na mabuti. Gayunpaman, kakailanganin mong ibigay ang pera sa akin. Sa personal hindi ako tatanggap ng anumang paglilipat sa bangko at hindi ka pinapayagan na magkaroon ng anumang mga tanod sa paligid. Alam ko kung gaano katindi sina Drake at Tyson." Panipi, habang nakikinig siya sa pag-uusap nila, marahang kinagat ni Gia ang ibabang labi. "Mabuti, pupunta ako ngayon, ngunit mas mabuti mong palayain mo sila agad pagkatapos," sagot ni Gerald na walang pag-aatubili. Kahit na si Gerald ay nakakaramdam pa rin ng bahagyang pagkadismaya kay Gia, alam niyang hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung si Gia ay magtatapos sa pagharap sa kasawian dahil sa kanyang kawalan ng aksyon. Kabanata 620. Habang totoo na naramdaman ni Gerald na hindi dapat siya pinagkatiwalaan ni Gia dahil tinulungan na niya ito ng sobra sa nakaraan, wala talaga siyang nararamdamang galit sa kanya. Sa katunayan, sa totoo lang ayaw niyang magdulot ng karagdagang pinsala sa kanya. Ang paraan ng pagtingin niya rito, dahil wala na siyang kinalaman sa kanya, hindi na niya kailangan maghirap dahil sa kanya. Iyon ang gusto kong marinig. Alam mo, ngayon ay medyo nasisiyahan ako sa pagse-set up mo ng ganyan. Anuman, kasalukuyan akong nasa. Matapos ay relay ni Harry ang kanyang kinalalagyan at ay talye ang ilan pang mga bagay, pareho silang nabitin. Si Gia ay may pamatak na luha sa pisngi niya. Siya, hindi niya ako kinaputan. Handa pa rin niyang ilagay sa peligro ang kanyang sarili dahil sa akin. Sabi ni Gia sa sarili nang maramdaman niyang natunaw ang kanyang puso. Bumalik kay Gerald, inabisuhan niya sina Drake at Tyson tungkol sa ilang mga bagay bago personal na magmaneho sa lokasyon na ibinigay sa kanya. Hindi nagtagal bago siya dumating na may dalang isang bag ng pera, habang si Gerald ay papalabas sa kanyang sasakyan at nakatayo sa gitna ng ilang. Pinagmamasdan na ni Harry ang bawat galaw niya sa isang pares ng binocular. "Hey, nakikita-kita, G. Crawford, totoo sa iyong salita, hindi ka nagdala ng iba." Sa sandaling natitiyak niya na si Gerald ay tunay na nag-iisa, pinadalhan niya si Gerald ng isa pang lokasyon at iniutos sa kanya na agad na sumugod doon sa susunod. Di asterisk man ito. Alam talaga ng lalaking ito kung paano mag-iskima. Walang magawa lamang si Gerald na sundin ang kanyang mga utos. Maya-maya, tuluyan na siyang humarap kay Harry. Si Harry mismo, ang may malaswang ekspresyon sa kanyang mukha. "Ang kasiyahan na makilala ka, G. Crawford," sabi ni Harry habang yumuko siya ng bahagya sa harapan ni Gerald. Gupitin ang pre-*T. Pakawalan agad sila. Gayun din, nasaan ang recording na ipinangako mo?
Tanong ni Gerald habang itinapon ang bag ng pera kay Harry. Relax, narito ang lahat. Tiyak na mapapatunayan mo ang iyong pagiging inosente dito, sagot ni Harry habang nakangiti. Matapos marinig iyon, lumakad si Gerald kina Gia at Tammy upang paluwagin ang mga lubod na ginamit ni Harry upang itali sila. Tinulungan din niya silang tanggalin ang tape na tumatakip sa kanilang mga bibig. Nauna nang inilakip sila ni Harry sa duo sa takot na ang dalawang batang babae ay magsisimulang sumisigaw sa anumang sandali. Gerald, sigaw ni Gia sa sandaling napalaya siya sa kanyang pagpipigil. Damaykit siya sa kanya at nagsimulang humikbi kaagad. Habang sinasabi, humihingi ako ng paumanhin. Sobrang ako, sorry. Maniwala sana ako sa'yo. Nagkunwari pa nga ako na in love ako kay Eunice para lang magalit ka. Patawarin mo ako. Ang dalawang braso ni Gerald ay nakataas mula sa siko. Pansamantalang hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon sa mga kilos ni Gia. Gayunpaman, mas alam niya na huwag ibalik ang yakap nito. Maya-maya, marahang tinulak siya ni Gerald na may banayad na ngiti sa mukha bago sinabi, hanggat ligtas kayong dalawa, ayos lang. Sa ngayon, umalis na tayo sa lugar na ito. Panipi, teka, may isa pang kondisyon na nais kong idagdag, G. Crawford. Panipi, ano pa ang kailangan mo? Tanong ni Gerald, nakakunot ang noo sa mukha. Habang maaari akong makatakas ngayon, dapat ang pinakamatandang dalaga ang magtanong tungkol dito sa hinaharap. Sa anumang pagkakataon ay hindi mo dapat ibunyag na ako ang nag-oorganisa ng lahat ng ito. Ang aking pagkakakilanlan ay dapat manatiling mahigpit na lihim. Habang ikaw ay mabait at mapagbigay, si Miss Crawford ay nagdadala ng isang ganap na kakaibang pagkatao. Kung sakaling malaman niya na nagawa ko ang lahat ng ito, tiyak na mapupunit ako ng walang mas mababa sa 1,000 talem. Nakikiusap ako sa iyo, G. Crawford. Tunay na wala akong ibang masamang balak, kaya't inaasahan kong ilihim mo ang aking pagkakasangkot upang mailigtas ang aking buhay. Maaari mong idirekta siya sa long pamilya kung kailangan mo ng salarin. Pagkatapos ng lahat, ginagawa ko lang ang lahat ng ito dahil tinanggap nila ako, sabi ni Harry habang tinatapos ang kanyang paliwanag gamit ang isang gulp. Bahagyang tumango si Gerald bago inakay ang dalawang batang babae palabas ng inabandunang bahay. Mula sa isang bintana, ipinagpatuloy ni Harry ang pagpaniid sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga binocular. Malinaw na natatakot siya na palihim na magpadala si Gerald ng isang tao sa kanya. Pagkalabas ng ilang hakbang palabas ng bahay, mahinang ngumiti si Gerald bago sumigaw, kaliwa't kanan ka lang nakatingin, Harry. Mamimiss mo ang mga pangunahing detalye kung limitado ka lang sa larangan ng pangitain na iyon. Panipi, ang F***. Ano ang ibig mong sabihin doon, G. Crawford? Panipi, matapos marinig iyon, si Harry ay nagkaroon ng gat ng pakiramdam na ang isang bagay ay labis na mali. Ito rin ay sa sandaling iyon nang makarinig siya ng kaunting tunog. Nang tunog mula sa ibabaw ng bahay. Napatulala si Harry nang tuluyang lumingon upang tumingin sa kalangitan. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.